sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 4 na minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Huwebes, 15 ng Enero 2026. Aba, sweldo pala sa ulo ng ating ACS Balita. Medical at courier service fee sa renewal ng driver's license ng mga OFW, libre na. PBBM balik Pinas, 2 kasunduan sa UAE, ibinida. Piso sumadsad sa all-time low sa 59.44 kada dolyar. Senator Lacson bilib sa tapang at paninindigan ni Congressman Leviste. Binata, nagtampo sa nanay ng sermonan at hindi bigyan ng pera, tumalon sa ilog sa Valenzuela. At day of mourning idineklara sa Cebu City para sa mga nasawi sa truss slide. Death toll umakyat na sa 20. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Sa atin munang ACS Good News. Inalis na po ng Land Transportation Office o LTO ang medical at courier fees para po sa pag-renew ng driver's license ng mga overseas Filipino workers. Ayon kay LTO Chief Marcos Parin Lacanilao, sa pamamagitan ng mga isinasagawang caravan ng OWA at Department of Migrant Workers sa ibang bansa, ay hindi na obligado pa ang mga OFW na umuwi ng Pilipinas para mag-renew ng lisensya. Bukod dito, hindi na rin nila kinakailangan pa magbayad ng 6,000 piso para sa medical examination at courier service. Sinabi ni Lacanilao na layo ng programang ito na mabawasan ang gastusin ng mga OFW at mapagaan ang proseso ng license renewal. Ito rin ay anya ay paraan ng pagpapakita ng suporta ng pamahalaan sa mga OFW na patuloy na nagsasakripisyo sa ibang bansa para sa kanilang mga pamilya. Ayos, very good. Mabuhay ka, LTO Chief Marcos Parin Lacanilao. Alas 6:08 na ng umaga. Naimbag bigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na. 2 kasunduan ang naselyuhan ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang naging working visit sa United Arab Emirates o UAE. Ayon sa Pangulo, ang nilagdaang Philippine-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA ang kauna-unahang free trade agreement ng Pilipinas sa gitnang silangan. Makatutulong daw po ang naturang kasunduan para palawakin ang market access ng Pilipinas sa rehiyon at sa liberalization ng kalakalan sa serbisyo gaya ng professional services, health, construction, information technology at iba pa.
lumagda rin ang Pilipinas at UAE sa isang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation na lalong magpapalakas sa depensa at military relations ng bansa. Matatanda ang lumipad patungong UAE si PBBM nitong Lunes at nakauwi na ng bansa kahapon pasado alas 11 ng umaga. Ang bilis pala ng biyahe na to, Mother. Less than 48 hours. Ano? Kasama na dun yung biyahe. Ilang oras kaya biyahe dyan sa UAE? Mga 8 oras siguro dyan, no? Mga ganun, Pero sa bagay, ayos lang yan. Ang importante, may naiuwing magandang balita. Yan po ang ating good news. At sa atin naman bad news. Pero ito pong balita na to, depende sa makikinig, maaaring sa tingin ng iba, ito ay bad news. Pero, maaari namang sa tingin ng iba, ito ay good news. Pakinggan po nyo. Sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso sa 59 pesos and 44 centavos kada dolyar kahapon. Ito ang pinakabababang record mula ng huling maitala ang 59.35 kada dolyar na palitan sa merkado noong Enero 7. So 1 week later, ayon kay HSBC Private Bank Chief Investment Officer for Asia, Chuk Wan Fan. Siya na pala ang Private Bank Chief Investment Officer, Si Chuk Wan Fan, posible na manatili ang 59 pesos per $1 level sa mga susunod na linggo. Dulot daw po ito ng pagtaas ng demand ng dolyar at global uncertainties, partikular ang mga geopolitical concerns matapos ang ipinatupad ng US ang tariff laban sa Iran. Ayon kay Chuk Wan Fan, ang mga ganitong pandaigdigang kaganapan ay maaaring patuloy na makaapekto sa foreign exchange markets kaya't nananatiling mahigpit ang pagmamatsyag ng mga investor sa galaw ng piso at dolyar. Achi ahya, Mr. Jalamtang, lakyam chap ithun 6:11 ng umaga. Pinuri ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa kanyang katapatan at katapangan sa pagpapahayag ng kanyang mga pananaw sa governance issues at ang pagiging bukas nito ay isang welcome sign ng accountability sa public service. Sa kapihan sa Senado, sinabi ni Lacson na sa kabila ng matinding mga pagbatikos na kinakaharap ng batang mambabatas, ang kanyang kahandaang magsalita ay nagpapakita ng sinseridad at integridad sa serbisyo publiko. Ayon pa kay Lacson, pasalamat na rin tayo na mayroong Congressman Leviste na naglalahad ng mga nalalaman niya at sinasabi ang kanyang mga pananaw sa mga sensitibong issue kahit sino pa ang tamaan. Dagdag pa ng senador, kailangan ng pagiging prangka ng batang kongresista upang mapanatili ang pananagutan sa mga opisyal ng gobyerno. With all the yung mga brickbats, mga criticisms na tatanggap ni Congressman Leviste, pasalamat na rin tayo na merong Congressman Leviste na at least naglalahad ng mga nalalaman niya na lumalabas talagang maski sinong tamaan, maski mga kasamahan niya. I'm not referring to Kiko Barsaga, ibang level naman yon. At least si Congressman Leandro Leviste, being raw, very raw as he is as a politician, hindi yung para makapag-put on the spot sa mga iba't ibang personalities. Wag na yung may motibo siyang political. The mere fact na meron siyang sinishare sa media, sa atin, at least merong vanguard, merong parang deterrent na merong isa na talagang magsasalita, come what may. Yun! Come what may. ano yun, paring Ray? Yun ang actually, mabutit binanggit ni Senator Ping Lacson, yun ang pagkakaiba nung Leviste sa Barzaga. Kaya dapat
ito naman payo ng mas nakakatanda. Payo ng mas nakakatanda. Bagamat nakaka-enjoy no? Nakaka-enjoy yung fame, ano? Lalo na pagka maraming sumusuporta sa iyo. Halimbawa, meron kang sinabi tapos pati mga kaaway mo kahapon susuporta sa iyo ngayon, ano? Medyo kikiligin ka, no? Kikiligin ka. Pero ang kailangan lang dapat pagka may binitawan, kayang panindigan. Hindi kayang panindigang napasubo na, ha? Napasubo na, paninindigan ko na to. Hindi ganon. Kayang panindigan in the sense na bago mo siya bitawan, kung ano man yun, dapat meron kang batayan at hindi dahil meron lang nagsususi sa'yo o kaya merong vested interest. Hindi po gano'n. Ako gusto kong sabihin na meron talagang may pagkakaiba yung Leviste at Barzaga. At maganda rin naman din pagkakaiba, yung mga umaalma kay Congressman Leviste, dapat sagutin siya ayon din sa mga umiiral na mga pamantayan sa lipunan na tama, yung tamang pamantayan, ha? Ayos! Ba't kaya ginanong kagad ni Senator Ping Lacson yung kanyang kababayan na si Barzaga? Binabaterya nga rin pala ni Congressman Barzaga si Senator Ping Lacson. Bago ko lang iwanan yung binanggit ko na kahit kaaway mo kahapon, magiging kakampi mo ngayon. Alam mo kung bakit? Ito ang dapat nating ma-realize lagi, ano? Dapat ma-realize. Walang totoong kaibigan. Walang totoong kaibigan, especially sa politika. Uulitin ko, ha. Walang totoong kaibigan sa politika. Maaaring magka-align kayo ng paniniwala ngayon at mahal na mahal ka nila ngayon, susuportahan ka nila ngayon. Pero bukas, kapag ka ikaw ay nagsalita na ng medyo padapli sa kanila o kaya tatamaan na yung grupong sumuporta sa iyo ngayon, lalayasan ka nun at gagawang ka din nun ng masama. Ikaw ay babateryahin na rin nun at dudurugin ka nila. Yun yung sinasabi natin. So, in politics, there are no permanent friends nor enemies. Ano lang ang meron? Ang meron lang ay permanent interest. Oras po natin! Achi, ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam, Chaplakhun, 6:16 ng umaga. Susunod, Tito Boy. Nako, meron daw pong isang binata na nasermonan lang ng magulang. Alam nyo ginawa? Aba, tumalon sa ilog. Pambihira naman, oh. Ganyan na ba ang mga kabataan ngayon? Sana na may hindi, no? Nung araw, pagka sinermonan kami ng magulang namin, may kasama pang pamalo, At kapag ka nainis yung, si Nanay Benny ko, ngayon si Nanay, mabait na yon, mabait na si Nanay. Pero nung araw, kung ano mahawakan nun, Oo, pero hindi kami magtatangka. Ako, tumalon muna ako sa ilog bago ako sermonan. Ito, sinermonan muna bago tumalon sa ilog. Alam nyo kaya nagagalit sa akin si Nanay Benny dahil lagi ako naliligo sa ilog. Sa likod lang kasi ng bahay namin ng ilog. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:18. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, mga kumbatsero? Yes, today is Laundry Day Friday. Yuhuu! At pag Laundry Day Friday,
All you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit at malupit na dumit mantsa, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. At kasama ng Pride Detergent at ng grupo ni Sherwin Alfaro, ang mga katropa natin sa Barangay San Andres, Cainta, Rizal. Oy, kung kayo po ay taga dyan sa Barangay San Andres, Cainta, Rizal, ano pa hinihintay nyo? Ano pa hinihintay? Lakasan nyo na ang mga radyo ninyo. Yun kung gusto nyo lang naman na magkamit ng limpak-limpak na regalo mula po sa DZRH kasama ang Pride Detergent. At siyempre pa, gusto mo bang manalo ng mini component? Ang tindi. Ang daming nagtatanong sa atin yan ng mini component na yan. Kailan daw ba sila magkakaroon yan? Aba, pasensya na kayo. Hindi namin basta-basta ipinamimigay yan. Kailangan masagot mo muna ito. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Kahit pala alam mo yung word of the day pero hindi ka naman nakikinig sa DZRH lagi, wala din. Ang ating word of the day ay misled. Ayan po mga kaibigan, ulitin natin, ang word of the day ay misled. Siya po ay RH number 14. Ano? Misled Narciso. Ayan. Hindi yun. Hindi yun. Iba yun. Misled. Ayan. M-I-S-L-E-D. Ayan. M-I-S-L-E-D. Ayan. Okay. Use misled in a sentence. Ayan. Sabi po nitong sino ba tumira nitong pangungusap na ito? Si Yuel. Sabi ni Yuel, former Secretary Manny Bonoan misled President Marcos on flood control projects, says Senator Ping Lacson. Yun. So iniligaw, yun daw po ang Tagalog ng misled. Past tense po ito, ano? Kasi ang present tense nito ay mislead. Ano? Ang present participle nito ay to mislead. Ang past participle nito ay misled din. Ayan ha. Ayan ang grammar natin, okay? Ang past participle misled, ang past tense misled. Ayan, ayos. Ang ating word of the day ay misled. Yun, ganun sana. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:27 na ng umaga, tuloy ang mga balita. Isang 22 anyos na binata ang nagtangkang mag-suicide sa pamamagitan ng pagtulon sa ilog ng sermona ng kanyang ina sa muling paghingi ng pera sa Valenzuela City. Sa investigasyon ng Valenzuela Police, matapos mapagalitan ay sumakay sa kanyang motorsiklo ang hindi kinilalang binata at nagtungo sa tulay ng Polo sa Barangay Poblasyon at tumalon sa malalim na ilog para tapusin ang kanyang buhay. Kaagad namang naiahon ng mga tauhan ng Barangay Polo ang biktima. Inamin ng binata na nagtampo siya sa kanyang ina dahil sinermona na siya, ay hindi pa siya binigyan ng pera. Pambirang patis, ano? Ang mga bata natin yan. Ito'y maibida ko lang sa iyo, Ara, no? Maibida ko lang. Alam mo ba sa Australia, at alam ko sa iba pang mga parte ng mundo, ang 14 anyos na bata, sa Australia na lang muna, wag na muna tayo lumayo, ay pwede nang ito officially ay pwede nang mag part-time job.
mag-part-time job. Tayo, sabihin nyo, dito rin naman sa Pilipinas, totoo naman yun. Di ba, inuutusan na rin naman tayo ng mga magulang natin. Sige, pahirapan tayo, pahirapan ng kwento. Ako, hindi pa ako tumutuntong ng high school, nag-aalaga ako ng baboy, nag-aalaga na ako ng kalabaw, nagsasakati na ako. Alam niyo nagsasakati. Yung Sakate, hindi yung dating Director General ng FDA, Sakate apelido. Sakate, yung pakain sa kalabaw, yung damo na gagapasin mo, papakain mo sa kalabaw, magsasakati ka. Tapos, hindi lang yon. Ikaw ay kinakatulog, kung ikaw ay nandun sa paggawaan ng barong, naglalagay ka na ng mga uhalis, yung butas ng lalagyan mo, yung sinusyutan ng kwan, sinusyutan ng ano ba tawag dito? Butones. Buton. Ang galing mo, pare. Sinusuotan ng butones. So, kumbaga, bata ka pa, kung wala ka namang ginagawa sa bahay mo, nagtatrabaho ka na. Pero yun, mga unofficial yun. Pero sa Australia, 14 years old ka pa lang, pwede ka nang mamasukan sa mga fast food restaurants. Ulitin ko, 14 years old. Kung able yan, tatangkit ng bata dun able ka, dadaan ka naman sa training, pwede kang pumasok. Alam mo ba kung magkano, Yuel, ang bayad per ora sa part-timer? Depende pero ang karaniwan, 35 Australian dollars to 40 Australian dollars per ora. Per ora. Magkano ba ang isang Australian dollar? Sabihin ng 40 pesos. 40 pesos. Sabihin natin 40 pesos times 40. That's 1,600 per ora. No? 4 na oras kang magtatrabaho. Magkano na ngayon yun? 6,400 pesos na yun. Sa isang araw. Sa pera natin. Sa pera natin. Kaya, pasensya ka na batang tumalon sa ilog. 22 anyos nanghihingi pa ng pera sa nanay niya. Hindi ba? Kung bakit ang layo ng pinanggalingan ko, no? Ako naman gusto ko lang magturo bilang mas matanda, marami tayong pamamaraan para kumita ng tama. Kung nakatalon nga sa ilog, palagay ko malakas ang katawan nito. Pwede kang mag-apply sa mga fast food restaurant dito. I'm sure pwedeng, ang dami ngayon. Isa-isahin ko, Jollibee, McDonald's, KFC, Dunkin Donuts, may commercial tayo, di ba? Yung chicken, Kenny Road, ang dami, tumatanggap sila ng mga part-timers. So yung mga bata dyan, sanayin ninyo ang inyong mga sarili na hindi umaasa. Katulad naman namin na hindi kami umaasa sa gobyerno. Hindi, wag tayong aasa kung kanino, wag nating iaasa sa ibang tao ang buhay natin. Iasa natin sa sarili natin ang ating buhay. Isipin 22 anyos na umihingi at nung hindi nabigyan, ano ang ginawa? Sumama loob at tumalon sa ilog. Ang bira. Ang layo tuloy ng pinanggalingan ko. Nagkwenta pa tuloy ako para lang makapag-sermon. O baka tumalong kayo, ha? Huwag kayong tatalon. Naikwento ko lang naman. Kasi tayo, dapat turuan natin ang mga bata na gamitin ang kanilang oras ng productively. Productively. Marami pong mga magagawa na magiging productive at magugulat pa sila. Kumikita na pala sila kahit sila ay nag-aaral. Alas 6:32 ng umaga. Maayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mabudiha, gising na ba kayo? Idineklara ng Cebu City Council bilang Day of Mourning ang January 16, araw ng Biyernes, bilang pagkilala at pakikiramay sa mga nasawi sa landslide na nangyari sa Binaliw Landfill sa Cebu City. Ang deklarasyon ay ginawa alinsunod sa resolusyong inakda ni Councilor Pastor Alcover kasunod ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa trahedya. Hiniling ng konseho sa Office of the Mayor ang pagdaraos ng misa sa parehong araw sa Barangay Binaliw Gymnasium. Ang misa ay pangungunahan at sasagutin ng pamahalaan lungsod ng Cebu, katuwang ang mga opisyal ng barangay. Samantala, umabot na sa 20 ang bilang ng nasawi sa insidente habang 17 pa ang nawawala. Kinwestiyon ng ilang associate justices ng Korte Suprema ang paulit-ulit na paghahain ng kaso laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Iti kahit natalakay na ang naturang issue at sinagot na rin ito
maging ng Korte Suprema at ng Kongreso. Pinuna ni Associate Justice Raul Villanueva ang anyay makailang ulit ng pag-target kay Recto. Gayong ginawa lang naman ito ang kanyang tungkulin in good faith. Kinatigan naman na ito ni Associate Justice Ricardo Rosario at iginiit na hindi ito maituturing na technical malversation o maling paggamit ng pondo dahil ang naging aksyon ni Recto ay naaayon sa batas at hindi para ilihis ang pondo ng bayan. Bukod dito, wala na rin naman anyang dapat pampagtalunan tungkol sa naturang issue dahil naibalik na ang pondo sa PhilHealth sa pamamagitan ng isang batas. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita sa pangalan po ni Jerry Baha. Ito si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang maaasahan. ACS Balita. Komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nakaaninaw ng pag-asa ang mga pamilya ng missing sabungeros matapos na maglabas ng arrest warrant ang korte laban sa negosyanteng si Atong Ang. Tinawag nila itong isang malaking hakbang tungo sa matagal nang naantalang hustisya sa isang kaso na matagal nang gumugulo sa kanila sa loob ng maraming taon. Inutugis na ngayon ng PNP si Atong Ang habang ang 17 iba pang co-accused nito kabilang ang ilang pulis ay naaresto na. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na hindi pa nakakalabas ng bansa si Ang, ngunit bigo ang CIDG NCR na maisilbi ang warrant sa gaming tycoon nang hindi ito matagpuan sa kanyang bahay sa Pasig City. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Humahabol si Jerry Baha. Uy, nakita kami ni Kumbachero kahapon. Sama nga ng boses, tama ka. Medyo nakabawi-bawi na yung kanyang katawan, pero yung boses, walang boses. Kung kasi galing siya sa malamig no? Galing siya sa malamig. Tapos pag uwi dito, ay alam niyo naman yung weather natin. Medyo malamig ngayon kumpara nung mga nakaraang mga buwan. Pero mainit pa rin po sa atin dahil nandito tayo sa isang tropical country. Kaya mag-iingat po tayo. Ikaw lalo ka na kumbatsero, hindi ka naman na bumabata. Inaabangan ko nga kahapon kasi nag-almusal kami ni Kumbatsero kahapon, mother. Inaabangan ko nga na yung bang tatayo, di ba, kumakain, tapos tatayo, tapos tatakbong ganun sa CR, tapos duduwal. Isipin, baka buntis si Jerry. Ano nga kaya at magulat na lang tayo pagpasok ni Kumbatsero dito.
Sasabihin ni Kumbachero, well, ikaw, ang tagal-tagal mo nang nag-a-attempt, ha? Ang tagal-tagal mo na, pero wala kang tagumpay. Ako, December 12 pa lang, ha? Tapos nag-attempt ako, ayos kagad, nakabuo ako kagad. Hintayin nga natin yung ganong klase ng kwento. Baka bigla na lang tayong sorpresahin ni Kumbachero. Sige, kaya mo yan, Kumbachero. Bata mo ako. Nako, ito po ang pinakamalaking balita ngayon. Tingnan nyo, lahat ng dyaryo. Manhunt on for Atong in Sabongeros case. Yan po ang banner story ng Philippine Daily Inquirer. Ang Philippine Star, ang banner story po ay Manhunt on for Atong 17 arrested. Yan po ang Philippine Star. Isabihin na natin yung iba pang mga dyaryo. Ito po, Manila Times, police hunt Atong yan. Nakakatuwa. Alam niyo yung gusto ko lang ma-emphasize to sa mga, especially sa mga estudyante ng journalism. Kita niyo yung headline writing, ano? Halos pare-pareho sila. Ito naman iba. Iba ang Manila Bulletin na iba ito. Pero ano ba tong ito. Beauty Gonzales palaban sa Bardagulan. Ano ba ito? Ba't napunta? Ito pala headline. Hunt for Atong intensifies. Ayun mga kaibigan. So yan po ang top story ngayon. Matapos maglabas ng arrest warrant ang isang husgado diyan sa Laguna. Di ba, Mother, meron pang ibang mga korte? May dalawa pa yata eh. Meron sa Lipa, Batangas at saan pa ba? Basta meron pang isang lugar. So ito po'y bahagi nung napakatagal nitong kaso na to eh. 10 taon na yata ito eh. Tapos ito po ay hindi madaling kaso sapagkat ang pangunahin po, kumbaga nakaangkla ang kasong ito sa testimonya nung kinuha nilang pinaka-state witness, si Patidongan. Ano first name nun, paring Yuel? Si Julie Patidongan, aka Dondon Patidongan. Kumbaga, parang ganito po yan, no? Nakakapanood naman siguro kayo ng mga pelikula ng mga mafia, no? Sa Hollywood. Ayan. Yung pinaka-leader, parang ganun, siya nag-uutos, pero ang nag-execute yung mga underlings niya, ano? At isa po sa mga pinagkakatiwalaan di umano ni Atong binanggit ko di umano sapagkat ito po naman ay indictment pa lang at hindi pa nga nag-uumpisang trial. So di umano ang henchman niya ay itong si Patidongan, at si Patidongan ang nag-e-execute ng order. Ano po yung order? Na kidnapin at patain yung pong ilang mga tao, ito nga mga sabungeros na binabanggit na ito. So gusto ko lang pong i-emphasize mga kababayan that this is just the first step. Parang first step pa lang po ito. Kung ma-surrender o kaya ma-aresto si Atong doon pa lang po siya makakapasok sa jurisdiksyon ng husgado. At pagka po nagkaganon, doon pa lang mag-uumpisa ang trial. Alam nyo naman trial dito sa atin. Baka kumanta na si Ray Valera ng kahit maputi na ang buhok ko. Napakatagal po ng kaso dito sa atin. Yung bang hindi katulad dun sa again, total nanonood, mahilig na tayong manood ng mga pelikula, but of course sa Amerika kasi iba ang at sa ibang mga bansa, iba po ang sistema diyan eh. May jury, di ba? Meron pong huwes, tapos meron pong jury. Meron pong jury. Ang jury po ay mga mamamayan na sila po ipinili na pagkasunduan ng defense at ng prosecution,
pipili po sila ng isang grupo ng mga tao na sila po ang magpapasya kung guilty o not guilty yung pong isa pong inaakusahan. So doon medyo mabilis kaya po mabilis sapagkat nagkakaroon na po ng mga pre-trial conference. O ito, stipulate natin, okay na tayo dito, o magkasundo na tayo dito, okay, tanggap na yung ebidensya na yan, wag na natin pag-usapan yan. Yun kung gusto nilang mapabilis yung paglilitis. Pero alam nyo naman dito sa atin, mawalang galang sa mga abogado. Maraming abogado ayaw matapos yung kaso. Bakit? Tanong nyo, bakit? Bakit ayaw matapos yung kaso? Mawawala ang negosyo. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Pero may ibang abogado lang na gano'n na magaling sa delaying tactics, etc. Hindi lang para sa kanyang kliyente, kundi para sa kanya din. Sapagkat ang abogado naman, alam nyo naman yan Una, acceptance fee. Depende yan. Pagka abogado de Campanilla ka, malaki acceptance fee. Tapos, ang matindi dyan, yung appearance. Di ba? May appearance fee. Tuwing merong appearance sa husgado, may bayad yan. At may kontrata naman po yung kliyente saka yung abogado. So, may mga abogado, gusto talaga matagal yung kaso. Pero marami tayong kilalang abogado na gusto nila na mailapat kaagad ang hustisya para sa kanyang kliyente o kaya para sa isang akusado o kaya para sa biktima. Ganun naman tayo, tandaan po nyo. Sabi nga po ng mga magaling sa Ingles, justice delayed is justice denied. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. So, hintayin natin kung ano gagawin. Susuko ba si Atong Ang? Susuko ba siya? Ang kanyang mga abogado, hindi mga pipitsugin? Susuko ba siya? O papayuhan din siya ng kanyang abogado na, huwag ka susuko! Huwag kang susuko, pero tandaan po nyo, mga kababayan, ito tandaan nyo. Isa po sa pinaka-latest, latest pa, no? Isa po sa pinakahuling ruling ng Korte Suprema ay nagsasaad na ang isang tao na fugitive o takas o tumakas sa batas o subject ng arrest warrant tapos hindi sumusuko o nagtatago kung saan ay hindi po siya binibigyan ng pribilehyo na manghingi ng kung ano-ano sa husgado. Sapagkat siya po takas, ayaw niya pong respetuhin ang husgado. Katunying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baja, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Sabi nito si Midnight Marcos Uno, ganyan din mga taga DPWH sa OCT Engineering, kaya puro reblocking. Ano daw magiging trabaho nila kapag maayos na lahat ng kalsada? Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala dahil sa ibang mga profesyon, ganyan din. Sabi nga nung isang ito mabilisan lang to. Ito'y kwentong kutsero lang naman pero ikukwento ko na rin sa iyo paring het. Meron daw isang doktor. Bagong doktor, Yuel. Bagong doktor. May pumunta sa kanyang pasyente. Si Mang Yuel. Mga 73 years old si Mang Yuel. Uubo-ubo. Dr. Reyes, nandyan po ba si Dr. Yuel Reyes Sr.? Ay, tatay, wala po eh. Tatay, wala po eh. Parang nabaligtad yung kwento ko. Si Yuel pala ay pasyente. Yung Dr. Tunying. Nasaan ba si Dr. Tunying Sr.? Ay, wala po. Nagpunta ho sa Amerika at meron pong convention. Sino ka ba?
Ako po si Dr. Tunying Jr. Bago po, anak po ako ni Dr. Tunying Sr. Ganun ba? Ano ba? Ito, inuubo ko matagal na. Dati na akong pasyente ng tatay mo. Ay, madali lang po yan. Sinek-check. Ito, niresitahan. Ito, magaling na. Magagaling na po kayo. Hindi na po kayo babalik dito. Ayos na po yan. Madali lang yung sabi nung bagong doktor, nung anak na doktor. Maya-maya, may tumawag sa kanya. Hello? Daddy, dumating dito sa inyo yung pasyente mo, si Mang Yuel. Oo. Niresitahan ko na po ng ganito para magaling na. Ha? Loko-loko ka ba? Sabi daw nung doktor na tatay. Tay, bakit po? Pinagaling ko nga yung pasyente ninyo. Ba't mo pinagaling? 3 dekada ko ng pasyente yan. Hindi ko talaga pinapagaling yan. Yan ang nagpaaral sa'yo. Ba't mo pinagaling? Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa mga doktor na pinapagaling ang kanilang mga pasyente at magandang umaga na rin sa mga doktor na ayaw talagang pagalingin ng pasyente para meron silang kita. Oras mo natin, laknyam, gochap, sihon. 6 na minuto na lang, alas 7 na. Yung mga nagme-message sa atin, na doktor, Doc Cynthia Bustamante. Alam ko namang hindi ikaw yun, kaya sabi ko meron lang ganitong kwento. Saka joke lang yon. Si Justice Enerhito, sabi niya yung mga Seruhano daw, yung mga surgeon na of course kwento lang din naman to siguro, no? Para lang maging masaya tayo. Pagdating daw ng pasyente sa ospital, sabi daw agad nung Seruhano, operahan na yan. Nako, naalala ko pala yung asawa ng isang kaibigan ko na engineer, paring Het. 2 ospital ang pinagdala niya dito ng kanyang misis. Ang hatol kagad operahan sa puso. Ibig sabihin bibiyakin yung puso. May kinalaman sa valve ng puso no? Dahil sa parang ayaw daw nung asawa hindi daw niya ma-imagine nung misis niya na lalagariin yung ribs niya, di ba? Lalagariin yan tapos bibiyak, ibubukas. So parang hindi niya raw kaya. So alam niyo po ginawa nitong kaibigan kong engineer, dinala po ang kanyang may bahay sa Singapore. Alam niyo po nung chinek nung doktor sa Singapore, sabi po nung doktor sa Singapore, hindi inooperahan yan. Ayun, magaling na po ngayon. Umiinom na lang ng gamot na wala po yung problema nung pasyente. Ay, nako, buhay. Yung iba naman, ang ginagawa, nagpapaayos ng muka. Hindi naman operasyon yun, Yuel, ano? Ano ba tawag doon? Anong tawag doon? Yun. Retoke, yung plastic surgery. Hindi naman plastic surgery Hindi retoke. May iba yung dinagdagan yung ganito, binawasan ito, mga ganun, no? Yan, mga facelift, no? Sabi ni Senator Ping Lacson, ako wala, natural to. Wala akong binago sa mukha ko. Saka sabi ni Senator Lacson, hindi ako bakla! Ba't ba niya nasabi? Senator Ping, ba't mo nasabi? Senator Ping, anya ka ba? Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamon ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko.
My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking muka. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Oo, tama naman. Ano? Kung ako'y bakla, ano yung sabihin ng macho? Ay, nako, buhay! Kanino kayo? Kay Senator Amy o kay Senator Ping? Ba't ba umabot tayo sa ganon? Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 6 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, dating Public Works Secretary Manny Bonoan, inakusahan ni Senator Ping Lacson na sinadyang bigyan ng peking impormasyon si PBBM hinggil sa flood control projects. Koneksyon ni na dating Speaker Romualdez at mga Diskaya, Cabral Files, kakalkali ng Senado sa hearing sa Lunes. Pagtugis kay Atong Ang, sinimula na ng PNP. 17 sa kanyang co-accused, arestado na. Publiko, pinag-iingat ng Bureau of Immigration laban sa online love scam gamit ang pangalan ng ahensya. At higit 100 empleyado ng DepEd nakapasa sa 2025 bar examinations. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Makibalita nga muna tayo sa labas ng ating studio. Kumusta ba ang ating mga mananakay? Unahin natin ang ating RH29, Boy Gonzales, na nandyan sa May Divisoria. Kumusta ba ang yaya? May mga nagko-commute pa ba dyan o mga sarili ng sasakyan ang ginagamit? RH29, Boy Gonzales, come in, boy! Sa Atunin, napakarami pasero yung sumasakay dito sa area ng Waluna, Recto Avenue sa Divisoria. Pahirapan ngayon ang pagsakay ng mga pasero dito sa kanto ng Waluna. At Recto, ito yung galing ng mga biyaheng galing ng Baclaran, Divisoria. So konti lang yung nakapapansin kong papaserong jeep. Ang dumarating ganito sa ganitong oras sa alas 7, hindi ka mukha ng nakalipas na araw, ay maraming papaserong jeep. At yung biyaheng yung biyaheng San Juan, Moraita, Recto, Divisoria, padalang din yung jeep na nakikita ko at napakaraming pasahero ang dumarating dito. Ang ibang pasahero maraming pasahero, kulang ng jeep. Kulang ng jeep. Lagi bang ganyan diyan, boy? Ngayon lang napansin ko. Araw ting umaga, pag ganitong oras, napakarami ng mga nakaantabay na papaserong jeep, yung galing ng Baclaran, papuntang Divisoria. At yung bakit daw parang kumonti ang mga bumibiyahe ngayon? Ang sabi ng mga nakausap ko, parang may traffic daw sa isang lugar. Ganun lang. Sa mabagal, yun lang. Pero ang napansin ko lang dito yung mga bibiyahe ng Moraita, San Juan, Divisoria ay kukonti rin. Kaya yung iba ay may paghahanda ka rito tungkol sa pistahan dito sa area ng Divisoria. Santo Niño. Kaya kaya yung ibang pasero
ay dito talaga sumasakay. At ayon sa mga pasero naman, matagal na sila naghihintay bago makasakay. Lalo na ngayong kasagsagan ng biyahe dahil yung iba pa, nahuli na. Ang ilan ay nahuli sa mga pagpasok sa trabaho at eskwela. At ngayon ay babagal pa rin yung dating o madalang ang pagdating ng mga papaserong jeep dito sa kanto ng Waluna Recto Avenue. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Actually, parang ako din yan ang napansin ko. Alam niyo ba kaninang mga alas 5 ng umaga, lagi ako dumadaan dyan sa may Commonwealth Avenue, parang extraordinary yung kanina. Yung pong mga nakasabay ko na mga yung Egypt, yung parang minibus parang minibus, modern jeep ba? Hindi siguro Egypt yun. Modern bus ba yun? Modern jeep. Punong-puno, grabe. Alas 5 na masabi ko, dapat yung mga kababayan nating bumibiyahe ng ganong oras na maagang gumigising, kahit pa paano, nakakaupo ng maayos, baka makasingit pa ng mga 20 minutos na tulog o 30 minutos, di ba, habang bumibiyahe ka. Eto, paano ka makakatulog nakikipagitgitan ka na nakatayo sa mga public transport, pati na rin sa bus. Ano ba nangyayari? Kausapin nga natin si Chairman Vigor Mendoza ng LTFRB. Mr. Chairman, magandang morning. Si Katunying po ito. Good morning, Katunying. Opo, akala ko ba nagpa-deploy na o nasabihan na yung mga bus companies, pati mga iba pang mga transport groups na mag-deploy ng mas marami o gamitin nila yung prangkisang ibinigay sa kanila, at kung hindi, ano na ba nangyari doon? Yan nga ang pinag-usapan, Katunying, no, tamang-tama last week sa Department of Transportation na report natin kay Secretary Banoy at inutusan kami. Dahil yung number of operating units na napansin namin, especially ang minomonitor namin, ganyan, Commonwealth to major thoroughfares, major highways, mukhang hindi tumutugma doon sa nare-report. Simula this week, nagbibilang po kami ng sasakyan ulit, no? Para malaman namin saan ang kulang at anong klaseng mode of service ang kulang. Kasi napansin nga namin yan, parang humahaba ang waiting time. Ang bilang parati namin waiting time At parang humaba ang waiting time last week. So na-report ko nga kay Secretary Banoy, hindi tumutugma. Parang hindi tumutugma yung numero. Kasi kung tama yung numero na nare-report sa amin, bakit ang haba ng waiting time? So yan ang aming binibigyan. Hinahabol ko lang po yung datos para yung malaman natin gano'ng karami. Kung kulang talaga, dadagdagan po natin yan. Walang problema po dyan. No? Ayaw rin natin mag-oversupply kasi mag-aagawan ng pasahero yung mga sasakyan. Totoo po yan. Pero kayo naman po, Chairman, alam ninyo yung volume ng pasahero, kung gaano karami ang pasahero sa mga partikular na lugar, at kung gaano din karaming mga jeep o bus ang kailangan. Hindi ba nag-inventory na ho kayo ng mga inisyu ninyong mga prangkisa, at di ba't na-boldjack na nga sila dyan? Hindi ba sila tumutugon o ayaw ba nila kayong pansinin o ano? Hindi tumutugod kasi kung titignan natin yung report na binibigay po sa amin, pareho lang naman yung numero, no? Ever since na sinekyan ni Secretary Banoy at umakyat na yung number of units na dinideploy namin, wala namang pagbabago doon, no? Pero nakita ka namin last week, kung walang pagbabago, bakit parang ang waiting time naman humahaba? So either of two things, no? Either kulang pa, dumami ang pasahero, kaya kulang pa yung sasakyan, hindi na tama yung datos dati, or mali yung datos na binibigay sa amin. Kung sinasabing 100 bus at ang tumatakbo dyan, in truth, hindi 100 bus. Kaya data-driven lang talaga. Kaya this week, after I reported last week, talagang check namin yung datos. We will make the necessary changes. Nag-meeting po kami kahapon. Over the weekend, aayusin na ho natin yan. Baka po pwedeng magpa-random inspection kayo sa mga garahe nila kung talagang dinideploy yung mga sasakyan. At saka Chairman, ano ba ang mapapala nila kung halimbawa sa isang franchise area, ruta,
hindi nila, ano ba, may isang prangkisa, isang daang, sample lang to isang daang bus, halimbawa, ang kaakibat doon sa prangkisa na yon, tapos ang binibiyahe lang nila, imbis na 100, 20. Ano ba mapapala nila doon? Ba't sila nag-apply ng 100? Kaya Katunying, two possible reasons na nakikita ko dyan, either yung driver wala, absent, o si pangalawa, under-repair yung masasakit nila na hindi nila mapaayos kagad. No? In which case, ang solusyon dyan, interim lang. No? Magpapasok tayo ng additional buses on an interim arrangement hanggang maayos yung mga bus under repair. So ito yung mga datos na gusto kong malaman para yung ating solusyon ay angkop dun sa problema talaga. Hindi tayo basta-basta magkapasok, magdadagdag naman sa traffic later on. No? Yes, tama po yun. Pero, Chairman, kapag ka po siguro, minsan kailangan, hindi naman para takutin, pero mabuti nga siguro, paminsan-minsan gamitin nyo na yung kamaon nyo na yan yung malaking kamaon ninyo at sabihin nyo na kung hindi nyo rin lang gagamitin tong mga units, hindi nyo i-deploy tong mga units na to, ganito prangkisa nyo, binibigyan namin kayo ng ganitong kwan at tatanggalin na namin ang prangkisa, bibigay namin sa iba. Tama, Katunying, kung makita natin na hindi sila na-deploy ng tamang number of units, ganyan na nga gagawin natin. Kung ayaw nyo mag-deploy, puputulin natin yung prangkisa. Meron po bang, ano na po ba nangyari doon sa pasweldohan dapat yung mga drivers at hindi po porsyentuhan? Pinatutupad po ba yun? Sa mga bus, pinapatupad po yun. No? Fixed salary with commission basis ang kanila pinapatupad ngayon. Sa jeep, yan, medyo inahabol pa natin na hindi pa napapatupad. Sa jeep, bakit po? Sa modern jeep kasi, ang explanation natin ng mga transport leader dyan, kasi oras na mag-shift sila to fixed salary, baka yung natatakot sila sa kupit, baka daw makupitan, mabawasan yung gross income ng specifically to mga modern jeepneys na to, no? At hindi pa sila handa mag-shift to automated fare system naman para maging cashless. So, yan ang ating pinag-aaralan ngayon, yung kanilang agam-agam doon sa problema ng kupit. Yan naman, matagal ng problema, pati sa bus, problema na rin yung kupit, no? The solution Masosolve pala yung problema na yan kung gagayahin natin yung Singapore na tap-tap lang, ano? Yes, Katunying, yun talaga ang solusyon Yung cashless tayo, no? So, makipag-coordinate kami sa DOTR dyan dahil yung infrastructure naman, no? Yung loading, ayaw namin naman magkaroon ng dagdag gastos ang ating mga pasero sa bagay na to. Pwede bang yung ginagamit dun sa LRT at MRT, gamitin na rin sa jeep? Opo, in fact, labas na po ang DOTR, no, ng guidelines po dito, no, binibigyan ng taning itong mga bus, specifically buses muna, no, dito sa ating, starting with the busway, na kailangan mag-shift na sila to cashless. Tama po yun. Saka nang masanay din yung ating mga kababayan na gumamit ng mga card na ganyan. Yung kaya, cellphone, tatapat lang yung cellphone, di ba? May mga ganung technology ngayon. May phone-in question lang tayo dito. Maganda po itong tanong. May website po ba kung saan pwedeng i-access ang detalye ng franchise? Sa amin po sa Hagonoy, Bulacan, last trip po ng provincial bus ay 4 p.m. na po simula pandemic. Hindi ba parang ang gusto ba sabihin, gusto siguro na sabihin dito, ba't masyado maaga ang last trip? Yan yung mga P2P buses natin galing mga nearby cities and municipalities papasok na Metro Manila. Pinag-aaralan natin kung paano natin madadagdagan kasi rumarami na rin ang pasahero ng mga P2P natin. Isa yan sa ating gustong palawakin na gusto, Katunying, to mga P2P para mas madali ang traveling time, yung pag-convenience rin, no, na ating mga mananakay galing sa mga nearby, yung mga periphery ng Metro Manila, papasok ng Metro Manila. Gusto natin dagdagan pa itong mga P2P na to. At saka tama yung suggestion, no, na magkaroon ng access para alam nila kung anong oras talaga yung alis. De oras na tayo. Totoo po. Saka yung po, yung bang, di ba, dapat masanay yung mga tao na pag alas 7 ang alis ng bus, alas 7 aalis yung bus.
Para masanay na tayo doon sa punctuality. Okay, last na lang. Meron pong ano ba tong GSM na to na may driver daw na nang haras ng sexual harassment pa yata doon sa kanyang pasahero, Chairman? Opo, nag-viral ho yan sa social media na may driver na meron nasa amin na po ang video footage. Pihiring ko tayo niyan today or tomorrow, di lang ko po sigurado, no? Pinasuspindeho na natin yung driver kay sasakyan in the meantime para maintindihan. Pero nababahala ako, Katunina, kasi hindi lang naman sa GSM yan. Meron rin tayong natanggap ng ibang sexual harassment na kaso sa bus, sa mga pasero sa bus, sa kapwa pasero, pati yung dito sa jeep at saka sa tax. Hindi pa naman ganun kalubha, no? Pero dumadami ang report sa amin ng sexual harassment. Ganun? So, binibigyan namin ng mga operator ng bagong training. Kailangan natin i-remind sila yung responsibilidad ng mga operator. Hindi pwedeng porke pasero yan, tas pasero, no? Wala na silang responsibility, no? May responsibility pa rin sila kahit hindi tao nila yan. But more so to sa GSM kasi driver. Opo. So talagang we want to crack down this bago pa rumami ang ating mga problema tungkol dito. Gusto namin balikan yung basics, no, sa driver's training. Opo. At gusto na rin natin ipatupad na itong drug testing, no? Kasi iba, nakikita namin, iba drug-related eh. Opo, totoo po yun. Mahirap, isip mo, nagmamaneho para sa iyo. Ang ganda sana ng sistema no? Meron tayong accountability na matutukoy. Pero kung kumakain naman na addict yung driver, pambihira, ano gagawin na? So, kailan nyo gagawin yung drug testing na yan? Paano magiging sistema? Kahapon lang ho, nang meeting ho na kami sa mga DOH accredited medical clinics, no? Medyo nakikita namin yung kakulangan, lalo na sa probinsya. Pag ito'y pinapatupad natin on a nationwide scale. Sabi ko naman, kung di pa handa ang Mindanao, Visayas, kahit Metro Manila man lang, mapatupad na natin on a pilot run para makita natin, makabakakunan naman tayo ng datos on the effectiveness of the program, no? Para kung kailangan pa natin baguhin ng konti, mababago pa natin for a nationwide implementation. Ito po ay push natin. Requirement po ito, no? Hindi random lang? Opo, utos na po yan ng DOTR, no? Na twice a year, random testing po. Opo, twice a year random drug testing sa lahat ng mga public utility drivers, mga TNBS drivers, angkas drivers, etc. Lahat po yan. Opo, marami-rami yun. At mabigat na trabaho. Chairman, salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Katojing, maraming salamat rin. Anytime. Mabuhay po kayo. Si Chairman Vigor Mendoza ng LTFRB. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Pag bills ang usapan, parang walang katapusan yan, ano? Ang hirap, yung iba yung babayaran mo, iba yung pupuntahan mo, iba yung due date, kung saan ka talaga mapapadpad. Aminin po natin, mga kapamilya at mga kapuso, sayang ang oras, sayang pamasahe. Pero ngayon, hindi na kailangan yan. Meralco, current or overdue, pati PLDT, Signal, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, naku, lahat na yan. Nasa bayad centers, bayad agents at bayad partners na malapit sa inyo. Kaya naman isang lakad lang, bayad na lahat. Tipid sa pamasahe, tipid sa oras, yan ang praktikal, yan ang diretso. Serbisyong hindi ka na paiikot-ikutin. At kung bayad ang pag-uusapan, yan yung dating bayad center ho. 28 years na nating kaagapay sa bayarin ng mga Pilipino. Kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal na. Tatak Bayad. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Ihabol na natin tong si Edniel Parosa. Kumusta kaya ang sitwasyon ng ating mga commuters dyan sa Domingo sa San Juan? 52 Edniel Parosa. Kami Edniel. Anthony, kung sa Maynila, sa Timoy Gonzales, kulang ng jeep sa dami ng pasahero. Dito sa San Juan, alam mo, baliktad. Ang daming jeep. Walang laman. Sa Mananakay. Kulang naman. Kulang ng commuter.
ang daming commuter. Dalawang ruta rito, o kulang sa commuter. Dalawang ruta rito, Anthony. Isang mula en Domingo patungong Divisoria dyan sa Maynila. At isang papasok sa Mandaluyong, particular sa area ng Kalentong. At iramanggit itong ating mga kababayan na patungo dito sa may Divisoria, Maynila. Nagkaroon pala ng bagong ruta rito ng jeepney itong mga nakaraang mga taon na umati doon sa kanilang kita, particular sa kanilang mga hakot na pasahero dito sa area ng SM Santa Mesa. Reklamo naman ng ating mga kababayang tsuper na pumapasok dito sa may Mandaluyong area ay nagsara yung ilan sa mga industrial places dito, particular yung ilang mga pabrika. Kaya kumonti yung mga papasok sa trabaho na karaniwan nilang pasahero. Lalo na kapag ganitong 7:25 ng umaga, karaniwan yan, papasok na sa kanilang mga opisina yung mga kanilang sakay. Pero ngayon, wala pang alas 9 ng umaga, hirap na silang makapuno ng jeepney sa kanilang pinaparadahan. Pakinggan natin sila. Kaysa marami jeep dito, kaysa pasahero. Oo. Paano sir nakita nyo? Tsaga-tsaga lang. Nakakaraos din kapag kahit concert. Oo. Bukod sir sa una-una, yung mga biyaheng Rosario, umiikot na sa amin papuntang Isid. Bali, nabawasan talaga kami ng pasahero sa kanila. Kaya medyo mahirap ang biyahe namin. Pare-pareho itong mga kausap natin, Anthony, ang estima nila. Dati umabot ng 1,000 yung kanilang kita. Ngayon, malaki na raw yung 500 pesos sa isang araw. Sitwasyon dito sa lungsod ng San Juan. Ako si Edniel Parrosa, na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:26. This time check is brought. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. May nanalo na. Teka muna, magtatanong muna ako dito sa kaibigan. Sherwin, magkano na utang ko sa'yo? Baka makalimutan ko. Sherwin, magkano na utang ko sa'yo? Apat lang. Apat lang. apat lang. Yun yung bagong taon. Yun ang bagong tanong. Yung wala akong utang noong nakaraang taon, ha? Wala kang carry over, ha? Clear tayo nung nagsara ang libro noong December 31. Ayun. Malinaw tayo. Iba ka talaga, CPA. Talaga. Kasi lalo na dito ka sa palengke. Oo. Talagang Asa ka ba ngayon? Nandito ako ngayon sa palengke ng Kabisig. Dito yan sa Barangay San Andres, Cainta, Rizal, kung saan malakas ang nanonood ng TV. Ayan yung tindahan na ito sa palengke. Ayun tignan mo naman. Ayan, 2x2. 2x2. Mga dry goods sila, dry goods. Panay gulay, yan yung kanilang tinda. May gulay din sa harap. Sariwang-sariwa ang kangkong, sariwa ang... Magkano ba isang tali ng kangkong ngayon? Ang tali ng kangkong 10. Ang talbo 10 din. Ang saba per kilo. Nung araw, nung bata pa ako, per piraso yan. Piraso? Oo, ngayon kinikilo na. Magkano kilo ng saba? 40 lang po. 40? 40. Wala nang tawad? Wala nang tawad yun. Wala na. Sapat na sapat. Pakilala muna natin si ating maganda. Hello po. Magandang umaga po. Ako po si Cheryl D. Guzman Baloyo. Cheryl D. Guzman Baluyot. Papa. Kayo po ba yung artista ng Arno? Mr. Dream Boy, Mr. Si Cheryl Cruz yun eh. Hindi po, baka mukha lang. Ayun! Talaga naman. Si Ate Cheryl. Konting yabang. Syempre. Yung bang baluyot mo yung yut, U-O-O. Ay, hindi po. Baloyo lang po. Baluyo. Silent T. Silent French. T. Parang French, oo. Silent T. Baluyo. Parang yung binabanggit mo sa akin, Sherwin, dati, ang basa pala doon, hindi Vogue you, ano? Oo. Masama. Sige na, si Cheryl na. Si Ate Cheryl, inahuli natin naka-DZRH sa kanyang tindahan. At ang paborito mga announcer. Sino paborito mga announcer?
Katunying po. Yan. Katunying ito! Meron kang 1,000 pesos! Yay! Thank you po sa pa-premium nyo. At syempre, hindi lang yan dahil kapag nasagot mo pa ang ating word of the day, meron ka pa matatanggap na DZRH mini component. Yan. Ano ang ating word of the day, Ate Cheryl? Mislead po. Mislead. Ang apelido niyan ay Ano? Narciso. Narciso. Misled Misled Narciso. Narciso. Yun. Yan lang ang salitang may apelyido. Misled Narciso. Yan. Dahil kung ang ating word of the day, meron kang DZRH mini component. Yan. At syempre dahil malapit ang Chinese New Year, meron kang Chinese New Year Medianoche basket mula sa DZRH. At syempre ang pinakamalaki, pinakabago, pinakababango, ang Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, kahit gano'ng karami ang labahan mo, talo yung labahan na yan. Thank you po. Thank you po sa pa-premium nyo. Hindi ko akalain na mapipili nyo po ako. Matagal ka na ba? Shout out po sa mga taga-Bicol po. Taga-Bicol? Mga Baluyo family and Di Guzman. Saan kayo? Thank you po. Saan kayo sa Bicol, Ate Cheryl? Sa kayo sa Bicol? Albay po. Sa Albay mismo. Sa Albay mismo. Kaya naman pala, Magayuno. Magayuno. Ayan. Thank you po. Maraming salamat. Maraming salamat at syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH baka na susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Battle Faro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:37 na umaga, nagbabala ang Bureau of Immigration sa publiko na laban sa online love scams na ginagamit ang pangalan ng BI para mambiktima. Paalala ng ahensya, mahalagang maging maingat sa pakikipag-usap online, lalo na sa mga nagpapanggap na nagpadala ng package o di kayo humihingi ng pera para sa government fees. Kasunod ito ng report hinggil sa babae na nakatanggap ng email mula sa isang immigration officer na nanghihingi ng bayad para ma-release ang parcel mula sa kanyang dayuhang boyfriend na naharang ng BI. Higit 100 kawani ng Department of Education ang nakapasa sa 2025 bar exams. Ayon sa DepEd, kabuang 118 na bagong abogado mula sa iba't ibang sangay ng kagawaran ang nakapasa sa bar. Sa datos, 52 sa mga ito'y mga guro. Ay, ma'am lawyer. 16 ang admin officers, 7 ang project development officers, 5 ang legal assistants, 4 na technical assistants at 4 ding education program specialists. Tanging ang negosyanteng si Atong Ang na lamang ang hindi pa naaresto sa kasong kidnapping with homicide kaugnay ng missing sabongeros. Agad na nadakip ng mga otoridad ang 17 sa 18 akusado ilang oras lang mula nang ibaba ang warrant of arrest mula sa Laguna RTC. Kabilang sa mga naaresto ang 9 na pulis na nasa restrictive custody, 1 na-dismiss sa serbisyo at 6 na sibilyan na pawang mga security at empleyado sa sabungan ng gaming tycoon. Samantala, kusa naman sumuko sa CIDG NCR ang isa pang dismiss police master sergeant. Bigo ang PNP CIDG na maaresto ang gaming tycoon na si Charlie Atong Ang sa kanyang property sa Pasig City kahapon. Kasunod ito na inilabas na warrant of arrest laban sa kanya at 17 iba pa. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., pinayagan ng legal counsel ni ang kanilang mga tauhan na pumasok sa isa sa kanyang property kung saan mula sa basement at rooftop ay kanilang tiningnan, ngunit hindi natagpuan doon si Ang. Binuweltahan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson si Senator Amy Marcos at iginiit na hindi siya bakla, hindi piluka ang kanyang buhok at walang peke sa kanyang muka. Ayon kay Lacson, posibleng iniisip ni Sen Amy na piluka ang kanyang buhok at inakalang siya ay bakla kaya naghamon ng sabunutan. Naugat ang word war sa pagitan ni Lacson at Manang Aimee nang ibunyag ni Sen Ping na meron itong allocable sa 2025 national budget na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos na sa halipan niya na sagutin ay ininsulto siya. Either Senator Aimee thought
na peluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamon ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po peluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Si Senator Ping Lacson, itinanggi naman ni Sen. Amy Marcos na tinawag niyang bakla si Senator Ping Lacson. Sa inilabas na reaksyon ng senadora sa kanyang social media account, tinawag nitong napakababaw ng pakahulugan ni Lacson sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na bakla. Giit ni Manang Amy, walang masama sa pagiging bakla at ganoon din sa pagpapa-enhance ng kahit ano para sa sarili. Dagdag pa nito, desisyon ng tao kung may nais siyang ipagawa sa sarili o sirain ang muka, pangalan at dignidad. Nag-ugat ang palitan ng maanghang na mga salita ng dalawang senador kaugnay sa Money Pork Barrel Fund ni Senator Amy Marcos. Kung si Senador Ping Lacson ang tatanungin, hindi nakakatulong kundi nakakagulo lang ang aligasyon ni Senator Amy Marcos na pinagbabawalan ng mga senador na imbestigahan ang mga opisyal ng gobyerno kaugnay sa flood control scandal. Ayon kay Lacson, hindi lamang ang Blue Ribbon ang sinisira ni Amy kundi pati ang kanyang sarili dahil miyembro siya ng komite. Sinabi din ni Senator Ping na mali-mali umanong grid coordinates ng libu-libong flood control projects ang isinumite ni dating DPWH Secretary Manuel Buloan kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Senator Lacson, nakatanggap siya ng impormasyon na sinadya ni Buloan na pikein ang coordinates ng mga proyekto kabilang ang 421 na idineklarang ghost projects. Giit ni Lacson, nilinlang ni Bunoan ng Malacanang para i-discredit ang ginagawang investigasyon sa flood control mess at ipakita sa publiko na hindi totoo ang mga datos na nakapaloob sa sumbong sa Pangulo website. Kaugnay nito ay patatawag ng Blue Ribbon Committee si Bunoan sa Lunes at kung hindi sisipot ay maaari itong arestuhin. Kino-cover up niya kasi somehow meron siyang complicity sa mga ghost flood control eh. So nililigaw niya para ma-weekend yung teorya na may mga or masira yung credibilidad na yung mga ghost flood control projects talagang ghost. Nakita mo yung logic, di ba? Na kasi pag pumalpak ka sa mga 3, 4, 5 flood, ghost, ibig sabihin, wala yung sumbong sa Pangulo website, hindi reliable yan. Wala yung credibility ng mga ghost, mali-mali yan, hindi talaga ghost yan. Ang tinig ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Oo nga, no? Kaya dapat siguro magbigay na ng clarification dito ang DPWH eh. Una kasi inilabas nila na ghost project ay 421. Pero nung tiningnan ng mga investigador, nandun naman yung project. Kasi meron ng kasamang nagva-validate. So, wala namang masama kung ituwid yung unang announcement. Ano? Meron talagang ghost project pero hindi daw po 421. Kaya tamang malaman kung yung bang coordinates na pinagbatayan ng deklarasyon na may 421 ghost projects ay tama o mali. Nako, sabi ni Senator Ping, peke! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Makikibalita lang tayo sa Pangasinan tungkol dun sa bigas na may 20 pesos na bigas dun eh. Siyempre, pagka para sa kapakanan ng ating mga kababayan, excited tayo dyan. Makakausap natin Kuya Melvin Raimundo. Kuya Melvin, Ate Eds, makakausap natin si Governor Monmon Guico ng Pangasinan. Susunod na. Oras mo natin, Kityam Shop Gohun, 7:45 ng umaga. This time check is...
kaso na illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad po ng PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direct link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Al Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala ni Tenco, maaaring na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan dahil ang dami ng scammer ngayon. Hoy kagawad, Diket Di Guzman ng Almeda Tondo, birthday mo pala ngayon. Happy 74th birthday sa'yo. At happy birthday din kay Kuyang Ricky Eleto, ang Chief of Staff ni Senator Lito Lapid. Kuya J.R. Lebron De Guzman III, maganda morning. Baka kailangan nyo nang magpalit ng bubong ng bahay. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na! Oy, abalahin lang natin si Governor Monmon Guico ng Pangasinan. Gov, magandang morning. Si Katunying po ito. Governor Guico, good morning. Magandang umaga po, Katunying. Good morning. Oy, ang ganda ng audio mo parang magkalapit lang tayo Ano ba to? Viber? Viber ba to? Viber to. Ganda ng Viber Talagang kaya maraming mga tao hindi na gumagamit ng mobile. Ang ginagamit na lang yung ibang mga apps gaya nitong Viber at iba pa. Well, Gob, mabilisan lang. Nagpunta pala dyan si Secretary Kiko Chulorel para sa 20 pesos na bigas. Paano bang arrangement nun? Meron bang sagot ang probinsya doon? Wala po kaming sagot. Bibili lang po namin, siyempre, yung bigas sa mababang presyo. Pero ang maganda po nun ay napakamurang mabibili ng ating mga kababayan ang bigas. Nasa 20 pesos lang. Paano po ang pagbebenta? Kayo mismo sa probinsya ang magbebenta nun sa ating mga kababayan sa presyong 20 pesos? Una-una po ang requirements dyan, syempre, pagdating po ng I think Abril, kailangan meron na po silang PhilSys, yung meron na po silang National ID. registration sa National ID. Kasi ang parameters po dito, 10 piso ang benta ng bigas sa bawat household. At meron silang allocation na 10 kilo kada buwan. Pero pag vulnerable sector, may membro ng household na senior citizen o PWD, pwede po silang bumili ng hanggang 30 kilos sa isang buwan. Kaya kailangan po matrace po natin ito. Dapat registered sila sa ating national ID. Teka muna, Gob, baka nalito yung ating mga kababayan. 10 piso ang sabi nyo? No. Sorry. 20 pesos, 10 kilo. Baka mag-abono kayo. Mag-aabono kayo na malaki. Di pa yata ako nagkape, Katunying Kaya nalito ako. Thank you. Mabibili ng 20 pesos, 10 pesos per kilo per family per month ang allocation. Pero kung parte ng vulnerable sector, kung tawagin, ay magiging 30 kilos per month ang allocation o pwedeng bilhin. Opo, kung may senior citizens o may PWD, pwede po hanggang 30 kilos per month ang pwede lang bilhin sa 20 pesos na bigas. Opo. Okay. Paano po yung... Idadaan din po sa Kadiwa pala ito, Katunying. Kasi ang ating lalawigan ay the best implementer ng Kadiwa for LGUs itong 2025. Kaya idadaan na rin po namin sa Kadiwa. Gaano kadami ang Kadiwa stores ninyo dyan sa probinsya? Well, sa amin po mga facilities, meron po yan. Usually sa Capitol Complex, paminsan-minsan po sa ating mga provincial hospitals. Pero sa lahat po ng mga magiging yakap events po namin, ay nais din po namin lagyan ng Kadiwa stores. Kasi magpa-check up na sila,
Tapos nagbibigay po kami ng insentibo, no? Pangkain nila, pamasahe. So it's an opportunity for them na makabili na rin nung napakamurang bigas na binigay po through this program. Nakita niyo po ba yung bigas? Baka naman sama ng quality, ha? Well, kami po nagpirmahan lang ng MOA, but there's an assurance that bago po yung bigas na ibibenta namin. Siyempre, on our part, may quality check din po kami bago Yes. po namin tanggapin iyon. Pero si Secretary Kiko Laurel, sabi niya, no, nare-replenish yan. No? We have enough stocks ngayon, but kailangan ma-dispose ka agad. Tapos, may parating ulit, no, harvest season, may parating ulit na bagong stock. So, yung movement po, no, na nandi-dispense yung mga bigas ensures that laging sariwa to, no, as much as possible. Kailan po ito pwedeng i-avail ng mga gustong bumili ng 20 pesos na bigas? Yes, ito asap na po. Wala po kaming specific dates na sinabi, but the soonest, sabi ng ating secretary. Opo, ito po ay locally produced, hindi po imported yung bigas na to, no? Well, mostly locally produced, but hindi raw po maiwasan na meron din pong mga imported na maihahalo dito na maibibenta po. Kung sa bagay, ngayon, ang alam ko hanggang December 31 yung ban sa importation, mukhang ngayong January ay nag-resume na dahil may inaasahan silang kakulangan. Pero, Governor, gaano kadami ang magiging beneficiary nitong 20 pesos na bigas sa buong probinsya? Well, napakadami po, no? Ang isa po sa consideration kasi nila, yung affected na probinsya nung mga nakarang bagyo. At yung last na bagyo po, 177,000 families po ang affected. So, they base it on that number. By sheer size po ng probinsya kasi talagang masasabi na marami ang affected. So, masasabi ko po, lahat po ng pamilya na gustong mag-avail sa probinsya ay may chance po sila at makaka-avail po nito. Ayun. So, walang sisinuhin, walang mahirap, walang mayaman, walang sanggandikit ng mayor, walang gano'n. Lahat pwedeng bumili. Wala po. Meron lang limit. Meron lang limit. Meron lang limit. Yan lang po ang challenge sa amin. Ang hirap pong i-track niyan pag hindi po system po yan. No, how can you say na nakakuha na ito last month o ito nang nakuha nito? At saka, siyempre, ang challenge din po dyan, sa isang bahay, meron pong ilang pamilya na nakatira doon. Yes. So, yun yung mga challenges na kailangan naming i-hurdle at unti-unti po namin dapat matrack yung mga yon. Wala namang problema dyan sa Pangasinan. Pag meron ka ng kanin, ulam na lang sa bakuran lang, makakadali ka na ng pang-ulam, no? Opo, hindi po kami namimili. Anything that grows, basta green, masarap po sa amin yun. Asin na lang at saka bagoong. Dinengdeng. Saka mainit na kayo. Dinengdeng. Saka yung bangus ninyo, siyempre, ang bangus ng Pangasinan ay napakasarap. Governor, salamat po sa inyo, ha? Salamat po, Katuning. Salamat. Magandang umaga. Magandang umaga po. Si Governor Monmon Guico ng Pangasinan. Number 1. Champion present. Oras, oy, pasensya na ha sa ating mga kababayan na sabi niyo ang haba naman ng komersyal. Naku, wag na ho kayong magalit sapagkat paano naman kami pasuswelduhin ng DCRH kung hindi namin tatanggapin ang mga komersyal na nag-uuna-unahan na mag-advertise dito sa DCRH. Masisisi ba naman natin sila? Ang gagwapo ng anchor dito. Thank you po sa ating mga advertisers. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala po sa amin. At thank you din, Nanay Jenny. Nanay Jenny, thank you so much po sa pakikinig niyo po sa amin. At alam nyo, yung ginawa ni Senator Ping Lacson na finally, kinonfront niya yung tungkol sa bakla-bakla na yan. Tama din nasagutin niya yan Kasi walang kamatayan na insinuation to. Ako, kaya ko sanang sagutin yun para kay Senator Ping Lacson Barako yan Pero mabuti siya na sumagot nang matahimik na yung
baka hamunin kayo niyan. Ay nako. Ang importante po ang ating mga mambabatas ay huwag mauwi dun sa usapang dalahira. Kailangan ay usapang mga maginoo at ang ending ay ang kapakanan ng ating mga kababayan. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan, oy, welcome back, Lakay! Susunod na! This time check is